Hello, Habib. So, market insight pala tayo for November 25 to 29. And check na rin natin kung meron tayong mga zone na pwedeng abangan by next week. Okay? So, syempre, punta muna tayo kay Dixie. So, last week, ang nag-market insight is si Coach Janet. So, ngayon, bigay lang tayo ng mga tatlong pair ng major, tatlong pair ng minor, and gold. Okay? So, yun lang yung ima-market insight natin ngayon. So, dito muna tayo kay Dixie. So, last time, yung pag-check natin dito kay Dixie, aggressive pa rin siya. Okay? And overall, trend direction talaga ni Dixie is uptrend. And ngayon, nagko-consolidate siya, nagre-range pa lang dito. So, sa part na to, sa resistance zone na to, merong aggressive move. So, makikita natin, impulsive yung ginagawa niya dito. Okay? And possible, pwede niyang butasin talaga si resistance. So, kung bababa tayo sa 4-hour time frame, makikita natin, ayan. So, meron tayong possible pa lang to, breakout sa 4-hour. Okay? Kasi, bakit? Sa 1 week, makikita natin, hindi pa ganun ka-clear yung breakout na ginawa niya. Okay? Pero, makikita naman natin na yung last 2 candle sa 1 week is bullish candle pa rin talaga. So, possible, i-breakout niya yung resistance level ng Dixie. Okay? So, syempre, punta tayo sa mga pair ng USD pair. So, unahin muna natin si Euro USD. Makikita natin last time, galing downtrend, haba ng downtrend ginawa niya, to uptrend. Pero nag-consolidate lang siya dito sa support zone and resistance zone. So, kung observe natin, nag-drop siya sa support zone, slowly, kumbaga hindi ganun ka sobrang nireject niya kaagad yung zone na to. Okay? So, yun, warning sign siya na pwedeng butasin niya. Kasi kung ito is magkakaroon dito ng rejection sa support zone, mabilis kaagad yung balik niya. Kaso nga lang, dahan-dahan yung pagbutas niya. So, possible, kaya niyang butasin and magkakaroon talaga ng possible pa lang, breakout dito sa support zone na to. Bakit? Bakit possible pa lang? Kasi nga, hindi pa ganun kasobrang, kumbaga, hindi pa malinaw na breakout talaga tong gagawin niya. Okay? Pero dahil sa dalawang sunod-sunod na candle na to, na nagsasabi na sellers are in control pa rin kay Euro USD. Okay? So, meron tayong tatlong bearish candle na pwedeng possible na butasin niya talaga to yung support zone na yan. Okay? So, kung in case man nabubutasin niya yan, yung next target is ito. Pwede niya ulit itest tong next support zone ng 1 week. Okay? So, pwede natin laruin yan sa 4-hour. Pag once na malinaw yung breakdown niya dito, sa part na to, pwede tayong magkaroon ng short term o short position. Okay? Sa Euro USD. So, dito sa part na to, meron siyang ito, impulsive. So, pullback. And dito sa part na to, possible binubuo niya is impulse, momentum, move. So, kung magpapakita siya na sa 1 week, possible talaga mako-confirm yung breakdown. Okay? So, hindi pa ganun ka sobrang linaw sa 1 week. So, pag once na na-break niya, naging malinaw yung 1 week, nagkaroon talaga ng breakdown, so waiting for pullback. And pwede natin abangan sa mas lower time frame, which is 1 hour or 4-hour time frame. Okay? So, next is USD CAD. Ano nga ba nangyari kay USD CAD? So, last time nung market update natin dito is nagre-range siya, nagpipingpong lang siya sa support zone and resistance
zone. Okay, ito yung support zone natin and ito yung resistance zone sa USD CAD. And kung mapapansin natin, nagkaroon siya ng breakout sa resistance. Pero last Friday, nag-close ang candle sa 1 week ng bearish candle. So dito sa part na to, ano pa lang yan? Questionable. Baga question yan. Ayan. Kung ano ba talaga gagawin niya. Okay? Kasi pwede magkaroon dito ng fake breakout. Okay? So, careful lang kasi pwede magkaroon ng fake breakout kasi sold resistance, major resistance. So, nabubulol ako. Major resistance itong sa 1 week. Okay? So, pwede talagang mag-react dito. So, kung makikita naman natin sa 4-hour time frame, para ma-confirm natin kung ito ba talaga ay breakout or fake breakout. Okay? Sa part kasi na to, merong malinaw na breakout dito sa 4-hour. Kaso nga lang, yung pullback niya is medyo aggressive. Pero sa part naman na to, ilang beses niyang tinetest. And ngayon, andito pa rin yung price. Ito. Yan. So, dito, kung i-respect niya man yan, and hindi niya kayang butasin, okay? So, sa 4-hour time frame, dito tayo sa 4-hour time frame, ang support zone dito is ito. Sa 4-hour time frame. Okay? Ito yung resistance. So, kung ito, confirm for breakout sa 4-hour, dapat hindi niya na iti-test to or hindi niya kayang butasin, hindi niya bubutasin. Kung iti-test niya man to, dapat hindi mabutas to. Kung mabubutas naman ito, so possible, nagre-range pa rin talaga, confirm pa rin sa 1 week is magkakaroon ng, kumbaga, fake breakout sa resistance zone. So possible, i-range or lalaruin pa rin niya itong resistance and support. Magkakaroon ng breakdown doon sa 4-hour, possible, ita-target niya pa rin tong support zone na yan. So, maganda dito na mag-wait trend for buy position kasi overall trend direction USD CAD is uptrend. So, magandang mag-abang pa rin dito sa level na to. Okay? So, mas okay, mas safe na pag once na tinitrade natin sa ranging is hindi tayo nag-a-against the trend. Okay? So, tingnan natin yung bigger picture, higher time frame, kung ano ba yung trend direction talaga niya. And mas okay na sasabayan natin yun kaysa mag-against the trend. Okay? So, last one sa major pair, AUD-USD. Sa AUD-USD, sa 1 week, downtrend pa rin talaga siya. Kaso nga lang, nagko-consolidate dito sa zone na yan. Nagpipingpong lang siya. Nilalaro niya lang yan. Ayan. So, ito yung resistance natin. And ito yung support. So, ngayon nasa gitna yung price ng AUD-USD. So, kung iti-test niya man to, ayan, kung iti-test niya man to, so, AUD, hindi ko pa na-check yung sa fundamental, pero ang ano ko is AUD, hindi ganun ka sobrang bad ng funda niya. So, possible, pwede pang magpipingpong lang talaga sa level na to. Okay? Kung i-respect niya man tong zone na to, yung support na to, pwede yung target niya is ito pa rin. Kasi nga, yung last, makikita ka nga natin, ito is last lower low, lower high, ayan, lower high, sorry. Lower high, and ito yung last lower low natin. Yan.
So, dito, nagkaroon ng paulit-ulit na rejection. Dito lang nagpipingpong. Okay, nagpipingpong lang sa level na yan. So, kung iti-trade man natin siya, nasa ranging market tayo. So, pwede natin i-wait na i-touch niya ulit tong support zone na yan. And kung magkakaroon man dito ng setup na sa lower time frame, magkakaroon ng rejection, mayroong mga indecision candle or bullish candle na pwede ipapakita, okay, or pattern sa zone na yan. So, hindi porket sinabi natin support zone, pag once na nag-drop dyan is mag-entry ka agad tayo, no. Kasi zone lang siya na pwedeng mag-react doon yung price. So, ano ba yung mananalo? Buyers ba or sellers? So, dito natin malalaman sa zone na yan kung maraming nagkaka-interest na buyer. So, ano yung dapat natin abangan dyan? So, kung dahan-dahan yung move niya and hindi ka agad niya i-reject, pwedeng butasin niya yan and pwedeng mag-continue yung downtrend kasi sa 1 week is downtrend pa rin sa AUD-USD. Pero kung magkakaroon ka agad ng reaction sa zone na yan, pwedeng possible i-continue itong ranging. Okay? So, kung mag-trade man din tayo sa ranging, overall, yung trend direction ni AUD-USD is downtrend. So, mas okay kung magta-touch man siya ulit dito sa resistance na to, pwede mag-abang tayo ng sell position. Okay? Pero kung i-trade natin to sa ranging, pwede mag-abang tayo dito sa support zone, ano yung reaction niya. Pero careful lang kasi overall trend direction ng AUD-USD is downtrend. Okay? So next is punta tayo sa minor pair. GBP, Euro, GBP. So, si Euro GBP, naabangan ko to kasi sa 1 month kasi, tiningnan ko sa bigger picture. Si Euro GBP is uptrend siya. Okay? And ngayon, nagpipingpong lang siya sa sa zone na to. Support and itong resistance na yan. So, meron pa ako ditong trade. Meron pa akong trade dito. So, this month, parang binubuo pa lang niya tong bearish candle na to. So, kung mabubutas niya yan, okay, pwedeng next na abangan, eto. So, guys, 1 month to Kaya, malaki-laki yung room for TP. So, kung kaya niya butasin to, pwedeng ito yung next target. Pero, kasi nga, meron akong trade dito, nag-base lang ako sa 1 day time frame. Dahil nga, 1 day, 4 hour pala, sorry. 4 hour time frame. Kasi nga, nagpipingpong lang siya sa level na to. Ayan. Medyo anuhan natin. Ito yung support. And ito yung resistance. Nakita ko kasi siya last week, nagbigay siya ng bullish candle sa 1 day. So ngayon, ito yung pag-base ko dito, nagkaroon ng fake breakdown sa 4 hour. Okay? Nag-range siya, then nagkaroon ng fake breakdown. Kaso nga lang ngayon, medyo binalikan na naman niya. So makikita natin sa 1 day time frame, hindi pa naman ganun ka-invalid tong bullish candle na yan. Pero makikita natin binalikan niya. Pero na-reject niya kaagad. Okay? Na-reject niya kaagad. Bumalik ulit siya sa support zone. Okay? So, hindi mo pa siya ganun mako-confirm na nagkaroon ng breakdown sa support. Pwede niya talaga i-test ulit itong level na yan. Okay? Kasi nga, makikita din natin sa 1 month is nasa support zone siya. Nagre-range siya sa 1 month. So, nasa higher time frame na tayo nagbe-base. So, pwede talaga magkaroon ng reaction. Okay? So, next is GBP CAD. Wait lang. Linawin muna natin si Euro GBP. So, si Euro GBP, meaning nagkaroon ng rejection dito,
pwedeng i-test niya pa ulit to. So, may trade ako dito, trade setup, trinade ko lang tong bullish candle na yan. And yung SL ko lang is ito lang. Yan. Baba dito. Kasi sa 4 hour nga, makikita natin, nagkaroon ng fake breakdown. Okay? Kaso mabilis niyang binalikan. So, question ko pa dyan kung ano yung magiging reaction niya. So, pag once na na-SL, edi okay, next trade, ano yung ipapakita niya? Move on agad, di ba? Hindi na natin pwedeng pag-aksayahan pa na i-analyze pa. Kasi, retail trader lang tayo. So, dito naman sa GBP CAD, makikita natin sa 1 week time frame, dami kong drawing, burahin ko muna, ayan. Sa 1 week time frame, meron tayo ditong zone, support zone, and itong, pati ng ilong ko, resistance zone. Ay, naging violet to. Blue. Ayan, so makikita natin kung bababa tayo sa 1 day time frame, meron tayong neckline dito. Ayan. Na ngayon, naging resistance na siya. Makikita natin, dalawang beses niyang, hindi na siya nag-create ng higher high. Okay? Pero, makikita natin yung trend direction niya is uptrend. Ayan. Pero nagkaroon siya ng double top dito. So, confirm siya kasi nagkaroon ng breakdown. Okay? Nagkaroon ng breakdown dito. So, ito, confirm, double top. Nagkaroon ng breakdown. So, ngayon, medyo aggressive yung mga sellers. So, pwede tayong mag-abang dito ng pullback. Test niya yan. Pullback. Pwedeng ganun yung maging setup ni GBP CAD. Galing uptrend to downtrend. Pero tingnan natin yung bigger picture sa 1 month. Okay? So, solid talaga din yung nasa resistance talaga din siya. Ilang beses siya nag-touch. Okay? Dito sa 1 month. Makikita natin sa 1 week, aggressive yung move niya pababa. So, pwede niya i-test tong zone na yan. Pwede ako mag-wait dyan ng short position. GBP CAD. Kasi sa COT, maganda si CAD. Si GBP, medyo pumangit yung ano niya ngayon. COT report. So, dito naman kay EuroCAD. So, last pair na natin to sa minor. So, sa EuroCAD naman, si Euro ngayon, mahina si Euro. So, pwede niya talagang i-continue ito. Pwede niyang i-test tong support zone na yan. Pero yung trend direction galing downtrend, same halos siya ng Euro USD. Ayan. So, medyo aggressive move. So, pwedeng pag i-test niya to, pwede niyang anytime butasin to. And continue. So, ano yung possible na pwede niyang i-test ulit na zone? Ito. Yan. Or, ayan. Yung mga zone na pwede niyang targetin. Okay? So, careful lang dito kasi nagre-range pa. Meron pang ginawang range dito sa 1 week time frame. Nagpipingpong lang siya sa resistance zone and support zone. Ngayon, nasa gitna yung price. Okay? Pwedeng, pag bumalik ulit siya dito, sa zone na to, pwedeng mag-abang dito for sell position. Okay? Kasi nagre-range siya. So, ngayon, kung lalaroin natin yung ranging, wait tayo sa reaction ng support zone. Okay? Pero sa ngayon, galing downtrend to uptrend na kasi siya.
Okay, so direction niya sa 1 week is uptrend. So last pair, gold. Syempre, punta tayo kay gold. Ayan. So sa gold, pumunta ako sa 1 month. Tinignan ko siya sa 1 month. Last candle. So this month to, guys, na move. Nagbubuo siya ng bearish candle. So makikita natin sa 1 month, very aggressive. Okay? So nasa impulsive pace sa 1 month. Ngayon, wala pang naging correction. Okay? So, yun yung careful ako pag babay dito sa XAUUSD kasi anytime pwede siyang mag-correct kasi sa 1 month wala pang correction. Okay? So, makikita naman natin yung mga zone na pwede natin targetin for long kasi nga overall trend direction talaga ng XAUUSD is uptrend. Pero sa 1 month kasi wala pang correction. So, careful lang din ako dito sa pag-hold for long position. Okay? So, ngayon, sa 1 week naman, bumuo siya ng bullish candle. Very aggressive candle. Okay? Nagsasabi na mga buyer talaga is aggressive in control pa rin sa XAUUSD. So, kung pupunta tayo sa one day, wala pang naging pullback. Okay? So, sinundan niya talaga yung ano natin 0.5 ito kasi so, ito yung uptrend, ito yung impulsive pace, momentum, wait lang, and ito. Kaso nga lang, sa part na to, very aggressive din yung pag-pullback niya. Ayan. So, hindi ko siya na-consider as pullback kasi aggressive move. Ayan. Pero, kung makikita natin, nag-measure ko siya ng fib, ginamitan ko siya ng fib, 0.6, magpo 0.7. So, kung hindi niya i-continue, kung itatouch niya ulit to, ayan, so pwedeng gawin ni gold, kasi nga, ang ginawa nga niya sa 1 month time frame, this month, na binubuo niyan, nilalaro niya pa yung body. Okay? Kung ano ba yung gagawin niya, bearish candle ba, magko-close ba siya ng bearish candle? So, expect natin magkakaroon si gold. Kung magko-close siya this month, November, ng bearish candle, pwede tayong expect natin, pwede magkaroon ng short-term downtrend kay XAUUSD. Okay? And kung i-continue niya man to, and itatouch niya to, and hindi na magkaroon ng higher high, so pwede talaga i-range niya yung magpipingpong lang siya or magkakaroon ng correction na talaga sa 1 month. Okay? Kasi wala pa ngang correction. Medyo aggressive pa yung buyer talaga. So, tingnan natin sa 1 week, and dito sa 1 week, meron talaga tayong zone na inaabangan. Good for long position. Ito. Ayan. Ayan yung zone na inaabangan ko talaga for pang-hodl yan. Ayan. So, dito, very aggressive pa yung galaw niya. So, waiting pa kung ano yung magiging reaction niya sa higher high. Last high na ginawa ni gold. Okay? So, careful lang tayo kay gold kasi anytime pwede magkaroon ng aggressive move or magkakaroon ng short-term downtrend kay gold. Okay? So, yun lang yung market insight natin for next week, November 25 to 29. And kung gusto nyong mag-join or connect or mag-join sa mga live session natin, so maganda kasi marami tayong pa-surprise by December. Meron tayong mga special guest. So, meron tayong Discord for only 500 pesos. Pero hindi pwede yung as in beginner sa Forex. Kasi nga, baka hindi makarelate sa mga live session natin kasi medyo advanced na yung mga technical natin doon sa loob. Okay? Pero kung ikaw ay meron ng nagte-trade or meron ng idea sa basic Forex, so pwede kang mag-join sa Discord. So for only 500 pesos. Sobrang mura lang niya, guys. Ayan, ginawa natin, okay? Kasi community tayo dito. Kay Pip.
Okay, so thank you for watching. So if you want to join sa community namin, okay, comment down below or message ka lang sa page na to. Okay, so thank you and bye-bye.